errands, utos, deliver, takbo, shoot, kayang-kaya ni VF3 lahat. Ganda pa ng aircon. Papunta na tayo, makikikain tayo. Ayun guys, so good afternoon. Papunta tayo sa Le Parc event space sa Pasay. Mag-a-attend tayo ng wedding ng anak na accountant natin sa office. So yun guys, so lahat tayo sa office ngayon papunta. Nauna na silang lahat. Ako lang yung naiiwan kasi may mga tinapos pa tayo. Pero yun guys, dala natin si VF3. Skyway ulit tayo. Current state of charge natin is 94%. Tapos ang temperature natin is weight check natin. So yun guys, tara. Samahan niyo ako, punta tayo dun sa wedding. So yun guys, so 1 hour ng travel time natin guys. Sobrang traffic sa Quezon Avenue ngayon. Medyo wrong timing tayo kasi ano na, rush hour tsaka uwian na. So pagsampa naman natin ng Skyway, feel ko mabilis naman siya. Pero bago tayo makarating ng Skyway, abutin din tayo mga 20 minutes din. Sayang din yun, pero ganun talaga. Medyo alanganing oras tayo umalis. So ayun guys, so 33 degrees ang temperature natin. Skyway na tayo. Travel time is 45 minutes bago makarating dun sa Le Parc. So hopefully wala na masyadong traffic. So ito na tayo guys. Tara, samahan niyo ako. Ayun guys, so nandito na tayo sa Buendia exit. So 88%, nabawasan tayo ng 6% mula bahay. Tapos ang temperature natin is 33 degrees. So 1 degree lang yung nadagdag sa kanya from 32 kanina. So wala masyadong change. Pero sobrang init sa labas. Sobrang init. Tsaka yung aircon natin, second fan speed lang and sobrang lamig pa din. So yun guys, so malapit na tayo dun sa venue, around 25 minutes pa. Sa reception na kami nakapunta since may work na. Hindi tayo umabot dun sa pinaka ceremony. So reception lang. So, congrats and God bless nga pala dun sa anak ni Miss Neri, our accountant, and hopefully maging successful ang kanilang marriage. So yun guys, papunta na tayo, makikikain tayo. So yun guys, so thank you guys for watching. Malapit na tayo. Tara. Guys, so good evening. So medyo paggabi na. Dumating na rin tayo sa Le Parc. Current temperature natin is 33 degrees. So may Shopee pa. So 33 degrees. So hindi masyado siya nagbago. Ang distance naman natin sa percentage is 8% ang nabawas natin. So from bahay, Quezon City, sa sobrang traffic isang oras hanggang pagdating natin dito sa may Pasay, 8% ang nabawas. So ganun lang siya kakonti. So yun guys, so attend muna tayo ng wedding. Congrats, and then makikikain muna tayo. Then tara, uwi na tayo pagkatapos. Pauwi na tayo. So 86%. Tapos na yung event. So tara, pahinga na tayo. The next morning. Ayun guys, so good afternoon. On the way tayo ngayon sa Trinoma. Hindi na ako nakapag-video kagabi nung pagka-uwi natin. Sobrang pagod na. So yun guys, so papunta tayong Trinoma ngayon. Ang current percentage natin is 88%. So guys, para ma-check nyo pala yung battery temperature niya. So ito siya. So click mo to, parang 4 square na to. So, lalabas yung app library. So may nakalagay ditong EV. So click mo EV. Yan na. So temperature ng battery. So ito siya. Status overview ng battery natin, 88%. Ang kanyang expected range is 185 kilometers. Tapos ang kanyang temperature is 29 degrees. So far, medyo nag-ulan kanina, umuulan. So hindi siya ganun kainit. So medyo malamig-lamig tayo ngayon. So ngayon, ang agenda natin si Mrs. May mga pinapabili lang sa Trinoma. So punta tayong Trinoma. Pero guys, check nyo pala yung traffic dito sa Fernando Po Avenue. Sobrang traffic, di umaandar. Pero meron tayong shortcut sa General Lim. So doon tayo dadaan ngayon. Okay guys, tara, samahan niyo ako. Ayun guys, so tara, dito na tayo sa Trinoma. Pahinga muna tayo sa dito, tapos bilhin natin yung pinapabili ni Mrs. Then uwi na. Nakakatuwa, no? Kasal, errands, tapos
deliver, takbo, shoot, kayang-kaya ni VF3 lahat. Ganda pa rin aircon. Sa panahon ngayon, medyo umulan siya. So, although pa-summer na, pero umaambon. So, medyo weird nga. Pero, pagka umaambon, first speed lang ng aircon, okay na. Ayun guys, so good evening. Nakauwi na rin tayo. So, 82%. Tapos, ang battery natin is 31 degrees. So, maayos. Iba rin yung performance ni VF3 pag malamig eh. Sa akin mas responsive yung sa acceleration niya. Pero may mga napanood tayong videos online na I think sa sa Tesla versus Zeekr drag race nila. Ngayon, ang sabi doon yung nung nag-drag race sila, panalo yung Zeekr kaysa doon sa Tesla na planned. Ngayon, nung second run nila, pinainit na nila yung battery. Nung medyo uminit na, mas naging optimal siya. So yun guys, so yun yung mga few differences na medyo pinag-aaralan pa natin. So mas malakas or mas optimal siya pag yung mainit. So sa case ko naman, sa tingin ko mas responsive, mas siya, mas hindi hirap yung makina pagka yung battery niya is mas mababa or mas malamig. So yun guys, so yun yung mga pag-aaralan pa natin. So guys, thank you guys for watching. Sa susunod na video ulit, salamat.